Teka nga, bakit ba kasi nandito ka? Sa kasinong nagsabi sa'yo na pumasok ka? That's intrusion of privacy. Nakapaymaywang siyang hinarap ni Sheila. Nandito ako kasi bahay ko to. Nakapasok ako kasi merong isang tao dyan na napakapabaya at hindi naglalak ng pinto. He grinned, lalo na nang makita ang panlalaki ng mga mata nito. Ay, grabe. Kahit hindi nakalak ang isang pinto, dapat you always wear your manners. Hindi ba itinuro sa exclusive schools na pinasukan mo na kailangan kumatok muna? Itinuro naman, mi amore. Pero kanina pa kami katok ng katok, hindi ka sumasagot. Yun pala, dinaig mo pa ang palaka matulog. I should have take pictures of you. Sukat sa kanyang sinabi ay pasugod siyang balak habulin ng babae. Kaya naman mabilis siyang tumakbo palabas ng silid nito. Maging si Rico ay nagulat nang biglang bumukas ang pinto at lumabas ang kanyang boss na tumatawa ng malakas na parang bata. Kasunod nito si Sheila na tila naiinis na hinabol ang lalaki. Napuno ng halakhakan ang buong unit na yon ni Pablo. Rico gently shook his head. Nasisiyahan siyang sumunod sa dalawa. It's been a long time since the last time this unit ever felt alive. Oo nga't lahat ng mga bagay sa loob nito ay mamahalin. Top of the class. Pero lagi na ay tahimik at malungkot. If there is someone who deserve all the happiness that this world could give, ang kanyang boss na si Pablo iyon. Sa harap na ng hapagkainan na niya na abutan ng dalawa, nilalagyan ng bacon and ham ni Sheila ang pinggan ni Pablo, habang masaya itong nakikipagkamustahan kay Aling Marites. Ang matandang katiwala naman ay kiming ngumingiti at pinamumulahan ng muka. Hindi kasi ito talaga madalas makipag-usap kay Pablo. Maliban na lamang kung may tinatanong ang kanilang amo. Aling Marites, sumabay na po kayo sa amin, pati ikaw Rico. Anyaya ni Sheila sa dalawa. Inilapag nito ang tasa ng kape sa harap ni Pablo, na tahimik na kumakain. Hindi na po, mamaya na po ako. Sige po, babalik na ako sa kusina. Kiming tanggi ni Aling Marites. Yumukod pa ito sa kanilang dalawa bago bumalik sa kusina. Binalingan naman ng tingin ni Sheila si Rico, na nakatayo lang few steps away from them. Ikaw Rico, mag-breakfast ka na rin. Tapos na po ako, Mrs. De Leon. Salamat. Sagot nito, in his usual professional tone. Parang nalungkot na naupo si Sheila sa tabi ni Pablo. Napansin naman niyo ng lalaki. What's your problem? Why don't you eat? Kinuha niya ang tinimpla nitong kape and take a sip. His eyes instantly fills with delight. Kuha nito ang timpla ng kanyang kape. And it's very surprising, lalo't ngayon pa lang naman siya nito na ipagtimpla ng kape. His heart is smiling, and if he is not mistaken, his heart is smiling ear to ear. Wala naman, kasi naisip ko, nung wala pa ako, ikaw lang mag-isa ang kumakain. She pout, then throw glances at him. Yes. Sagot niya na hinihigo pa rin ang kape, while enjoying that flitting of good feeling that he is feeling inside. Ganun, ang lungkot naman. Sabi nito na nakatitig sa sarili nitong pinggan. She's sad, genuinely sad for him. Ngunit pagkaraan ng ilang saglit ay nag-angat ito ng tingin. Now, her eyes are smiling again, dancing in glee. Pero hindi bali housemate, from now on, until 2 years, lagi mo na akong makakasamang kumain. Lagi kitang ipagtitimpla ng kape, tapos ako rin na magluluto ng pagkain mo, tapos... Itahimik mo na lang yung bibig mo. Okay na sa akin. Di ba tinuro sa mga public school na pinasukan mo? Not to talk when your mouth is full. Eat. Nakakaloko niyang pigil sa mga sasabihin pa nito. Gusto niya ring matawa nang umikot ang mata nito when she realized that he fires back at her by using the same exact sarcastic words na ginamit nito sa kanya about being in an exclusive schools and learning manners. Pero saglit lang pala ang pagtahimik nito dahil pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimula na naman itong dumaldal. Tungkol sa kinalikhan nitong lugar, ang mga kapitbahay nito, ang kanyang schools, ang kanyang itay. Maging ang tungkol sa matalik nitong kaibigan na si Kyle. Kaya naman for the first time since he couldn't remember when, naging maganda ang kanyang pagkain ng agahan
Bukod pa talaga sa napakamaasikaso ng babae. He realized, hindi naman pala ganun kasama ang magkaroon ng asawa. And if he could wake up like this for the next 2 years, he won't mind waking up so early, lalo na kung kagaya ng asawa ang makikita niya sa umaga. Nangingiti si Sheila habang nasa elevator sila pababa sa ground floor. Mukha kasing nasa good mood ngayon ang kanyang mister. Hindi pa ito nagsusungit mula kanina, maliban sa paminsan-minsan itong pangaasar sa kanya. She liked him better this way. Nang bumukas ang elevator, hudyat na nasa ground floor na sila, ay inalalayan pa siya ng lalaki na lumabas. He grabbed her hand tightly. Lalong napangiti si Sheila. Ganito siguro ang pakiramdam ng may boyfriend. Naisip niya, masarap pala yung pakiramdam na may nakahawak ng mahigpit sa kamay mo. Yung parang protektado ka. Not that she can protect herself. Pero iba rin pala pag may isang tao na nagpaparamdam sa'yo na safe ka. Kaya naman taka siyang napatingin kay Pablo nang biglang lumuwag ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Napansin niyang natigilan ito at nang sundan niya ng tingin ng tinitignan nito, napaawang ang kanyang tingin nang ang isa sa pinakamaganda na aktres sa showbiz ay nasa kanilang harapan ngayon. Si Samantha Alea. Kilala niya ito. Napanganga si Sheila. Sobrang ganda pala nito sa personal. Pareha silang babae. Pero ibang-iba ang itsura nito sa kanya. Sa katunayan, milya-milya ang layo. Gusto niya tuloy pagsisihan kung bakit hindi niya pinikinggan kanina si Pablo na magsuot ng dress. Maging ang kanyang buhok. Naiinis siya na tinalian niya lamang iyon ng mabilisan. Lalo tuloy nakikita ang pinagkaiba nila ni Samantha. Why the woman in front of her is so fab and glam? Lumapit ito sa lalaki na natitigilan pa rin. And from the look of it, she is attracted to her husband. Hi, Mr. De Leon. It's so pleasant to see you here at this early. Kakatapos lang ng shooting namin. Thank you pala sa pagpayag na dito kami mag-shooting ha. We owe you big time. Ubod ng lambing nitong sabi kay Pablo. Ngumiti pa ito kaya naman nakita ni Sheila ang pang-toothpaste commercial nitong mga ngipin. Grabe, parang gusto niyang magpaalam sa kanyang self-confidence. Kumilos si Pablo upang abutin ang pakikipagkamay ng aktres at ang kaninang maluwag lamang na pagkakahawak sa kanyang kamay ay tuluyan na nitong nabitiwan. Nagyuko siya ng ulo. Alam niya na kailangan niyang umalis sa harap ng mga ito. Pero parang hindi niya maigalaw ang kanyang mga paa. Ang awkward, ano ba ang dapat niyang gawin? Can I have a few words with you, Mr. De Leon? Narinig niyang tanong ni Sheila. Nag-angat siya ng tingin para lang masalubong ang nag-aalalang tingin ni Pablo sa kanya. Pinilit niyang ngumiti. Pagkatapos ay tinanguan niyang lalaki. Bilang tanda na ayos lamang sa kanya na makipag-usap ito sa babae. Sure, this way. Iginiya ni Pablo ang aktres sa mga couch na nasa reception area. Dahil nga sa sobra pang maaga, wala pa halos tao sa building bukod sa kanila. Tatalikod na sana si Sheila nang marinig na magsalita si Samantha. Excuse me? Lumingon siya upang masigurado kung siya ba ang tinatawag ng aktres. Tinignan pa niya si Rico na nagkibit balikat lamang. Ako? Yes, ikaw. Can you please bring me water? I'm thirsty na kasi. Thank you. Nakangiting utos nito sa kanya. Nakita niyang napaawang ang bibig ni Pablo, habang si Rico naman ay mabilis na lumapit sa kanya. Sure, sige, wait lang. Agad siyang tumalima sa sinabi nito, kahit pa sinubukan siyang pigilan ni Rico. Mabilis siyang tumakbo sa pantry ng building upang kumuha ng mineral water. Hindi niya napigilang makaramdam ng awa sa sarili. Napagkamalan yata siya ng aktres na tauhan ni Pablo. Ngumiti siya ng mapait. Sa bagay, hindi naman niya ito masisisi. They look worlds apart. She's scruffy, rug, while Samantha is so fab. Sa katunayan, sobrang bagay nito kay Pablo. They look good together. She inhaled, tapos ay muling bumalik sa kinaroroonan ng mga ito. Tinapunan siya ng nakakaawang tingin ni Rico. She forced a smile sa lalaki,
bago lumapit sa dalawa. "Excuse me, here's your water." Yumukod pa siya sa harap ng mga ito. Pinilit niyang huwag tignan si Pablo dahil sigurado siya ikinahihiya na siya nito ngayon. Hindi bangat kanina nang makita niya si Samantha ay agad na lumuwag ang hawak nito sa kanya? Gets naman niya. Ang mga katulad ng aktres ang bagay sa lalaki. Hindi siya. Hindi ang katulad niya. Nang hindi siya makarinig ng thank you mula sa babae, ay agad na rin siyang naglakad palabas. Bigla kasing nanikip ang kanyang puso. She felt like she had to grasp some air. Tinakbo niya ang labas. And when she's finally out, tumingala siya sa langit na nagsisimulang lumiwanag at bumuntong hininga siya ng malalim. Kahit pa hindi sariwa ang hangin, feeling niya ay kailangan niya iyon para muling bumalik sa dati ang tibok ng puso niya. "Mrs. De Leon, gusto mo sa kotse ka nalang maghintay?" Nagulat pa siya nang biglang marinig ang tinig ni Rico. Nang tapunan niya ito ng tingin, naroon ang nakakaunawang sulyap na pinagkaloob nito sa kanya. Pinilit niya muling ngumiti, kahit pa nasasaktan siya, dahil nakikita niyang naaawa sa kanya ang lalaki. She hates it. Ayaw niyang kinakaawaan siya. Sige, doon na lang ako." Mahina niyang sagot. Sandaling may kinausap ito sa Bluetooth headphone na nakakabit sa tenga nito. Pagkaraan ng halos wala pang 1 minuto, ay pumarada na sa harap nila ang sasakyan ni Pablo. Ang itim na sasakyan na muntik nang makabangga sa kanya. Napangiti si Sheila nang maalala ang pangyayari. Pagkatapos ay nilingon si Rico na agad pinamulahan ng muka. She giggled bago naiiling na pumasok ng sasakyan nang pagbuksan siya nito. Mahinang pagtapik ang nagpagising kay Sheila. Hindi niya namalayang nakatulog siya kanina nang pumasok siya sa sasakyan ni Pablo. She opened her eyes, only to get blinded by the bright light. Umaga na pala at umaandar na ang kotse na sinasakyan. Nagtaka rin siya nang mapansin na may nakakumot na sa kanyang brown na blazer. Kung hindi siya nagkakamali, kay Pablo ang blazer na iyon dahil ito ang suot ng lalaki. Nang bumaba sila sa unit nito, bigla niyang inayos ang kanyang upo. Si Rico ang nakita niyang nagmamaneho. Nang tignan niya ang kanyang tabi, doon niya lang napansin na naroon na si Pablo. Nakasandal ito at payapang nakapikit ang mga mata. Nagkaroon siya ng chance na pagmasdan ng malapitan ang mukha ng asawa. Napakagwapo talaga nito. He is the type na masasabi mong walang anggulo. Kahit saan mo tignan, gwapo. "Stop staring at me, Sheila." Bigla ang kanyang pagkataranta nang magsalita ang lalaki. He opened his right eye. Pagkatapos ay umayos ng upo. "Overconfident ka talaga? Sinisigurado ko lang naman kung sayo ba tong blazer." Pagdadahilan niya sa lalaki. She heard him chuckle. Ibinalik niya rito ang blazer at ibinaling sa labas ang tingin. "Malapit na ba tayo?" Pagkuway tanong niya nang mapansin na puro puno na ang madalas nilang makita sa labas na kanilang dinaraanan. Sigurado siya na malayo na sila sa Maynila dahil kakaunting konkretong instruktura na lang ang kanyang nakikita. "About 30 to 40 minutes na lang siguro. Bakit, gutom ka na ba?" Tanong niya rito. Umiling ito at muling binaling sa labas ang tingin. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Bakit pakiramdam ni Pablo ay kailangan niyang magpaliwanag sa babae sa nangyari kaninang paghaharap nila ni Samantha? He feels like he owe her an explanation. He sighed. Si Samantha ay isa sa mga babae na nakasama niya. Kaya naman natigilan siya kanina nang makita niya ito habang kasama niya si Sheila. He worries na may sabihin ito sa harap ng asawa tungkol sa namagitan sa kanila. He normally doesn't mind, pero iba si Sheila. Hindi niya gusto na makarinig ito ng mga bagay na alam niyang wala itong kaide-ideya. Nang utusan nito ni Samantha ay gusto niya sanang pigilan ng aktres, ngunit hindi man lamang ito tumanggi. Bagkus ay agad itong tumalima. At nang mag-iwas ito ng tingin sa kanya, he knew na nasaktan niya ang asawa sa nangyari. Gusto nga sana niyang sundan ito, but Samantha was so persistent in keeping him. Naalala pa niya na gusto sana nito na sumama siya sa pad nito.
Come on, Pablo. You promised me that you would call me. Pero kahit text wala na akong na-receive. Naisip ko tuloy, you're hiding from me. Kaya you should make it up to me. Come with me in my pad. Malambing na sabi ng aktres, bago hinaplos ang kanyang pisngi pababa sa braso niya. Mabilis naman niyang hinawakan ang kamay ng babae at tinabig yun. I'm sorry, Samantha. I can't. I have something important to attend. And besides, you know naman na, I'm already married. I know it's just some gossips. I'm not buying it, Pablo. Alam ko naman na hindi yun totoo. I didn't get jealous because... But Samantha, it ain't just gossip. It is true. So if you'll excuse me, my wife is waiting for me. Tumayo siya at inayos ang suot na blazer. Wife? You really married someone? Bakas sa napakagandang mukha nito ang pagkakagulat. Itinaas ni Pablo ang kanyang kaliwang kamay at ipinakita ang kanilang wedding ring ni Sheila. Yes, I am. At yung babaeng inutusan mo kanina, she is my wife. Hindi ko gusto ang ginawa mo sa kanya. Pero hahayaan kita sa ngayon. Tutal, ngayon mo lang naman nalaman ang status ko. But, I will appreciate if that kind of incident won't happen again. Excuse me. Iniwan na niyang natitigilan pa rin na aktres upang puntahan ang kanyang asawa. Paano pipigilan ni Pablo ang nadarama niya sa kanyang asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.